Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday, September 2, 2024 at start na naman ang trading natin for the week. So medyo okay naman kahit pa paano yung galaw ng market. So medyo mahina nga lang siya. Pero nag-up pa rin siya ng 0.38% and bumalik naman yung yung 'di ba may lumabas na net foreign sale tayo last Friday. Bumalik naman siya. So meron tayong 419.29 million net foreign buy sa market. So on the way pa rin tayo para sa breakout sa 7,000 level, cross fingers. Hopefully ganun yung galawan po ng ating market. So medyo marami tayong nakita na pumitik for today's trading natin. Pero sa mga big caps, medyo halos balance lang siya. Pero karamihan ng gumalaw is dito sa mga mid at saka small caps na stocks natin. So yung nagpagalaw pala ng pinaka major index natin, CSM, medyo nag-bounce na siya. So yung mga holdings yung kumita or medyo magandang galawan dito sa today's trading po natin. So wala naman tayong major na negative news. Pero ewan ko lang sa US market, medyo sarado yata yun So wala lumalabas na future sa sa feeds. Ayan. So tingnan natin mamaya kung meron siya o baka medyo maaga lang yung recording ko sa kanya. Pero wala dapat meron ng futures na lumalabas sa markets po natin. Okay, so ito po yung ating mga trending stocks for today. So nauna, yung alaga natin, si SPNEC. So medyo mainit pa rin kasi yung usapan na yung gustong, yung pa rin naman kung gusto mag-invest ni Meralco, tataasan daw niya yung parang 55% na hawak niya dito kay SPNEC. So wala pang final price, wala pang final volume kung gaano karami, pero sumisipa yung price action natin sa kanya. So nag-up siya ng 11.3% ng galawan. So maganda yung galaw niya. And meron siyang, malit lang naman, 576.91K na net foreign buy dito sa markets natin. Ayan. So maganda yung kita natin dito kay SPNC. Kaya lang, tingnan natin, silipin natin. Parang yung first gap na fill na niya Or doon siya nagkaroon ng resistance na konti kanina. Okay. So next natin si FCG. So bumabalik yung price action natin sa kanya. Nag-pullback to nung alam ko Thursday or Wednesday. So meron siyang 2.6% na net foreign buy sa market and meron siyang 224K na net foreign buy pa rin. Ayan, so maganda pa rin yung trend ni FCG. Wala naman tayong balita kung ano yung meron sa kanya. Basta ang alam natin is maganda yung technicals para kay FCG. Dito kay Converge, ayan, medyo nag-bounce din siya. Alam ko umabot to 2 to 3% kanina pero nag-drop pala. So anyway, verde pa rin naman siya, nag-up siya ng 0.67%. So lumalaban siya pero meron siyang konting 8.81 million na net foreign sell dito sa market. Tapos si Plus, so profit taking pa rin siya, hindi pa rin tapos yung pag-drop niya. So meron siyang 1.33%. So mukhang sasakay ito doon sa pinaka MA9. So halos kainin niya yung isang malaking candle na hindi nalaw niya last time. Tapos, ayan, profit taking talaga. 18.65 million net foreign sell si Plus natin. Si ASEN, nag-up siya ulit another 1.1%, pakonti-konti. So meron siyang 8.12 million na net foreign buy. And then RCI, nagbabalik siya. So napaka-volatile yung candle niya. Nag-up siya ng 10.32%. Noong umaga, ito yung pinaka-winner So si SPNC mga 5% yata ng opening. So meron siyang 655.81K na net foreign buy. So ito palang market natin meron tayong additional na 400, hindi nakalagay dito Meron siyang 419.29 million na net foreign buy ulit dito sa market natin. Okay? So good vibes yung ating PSE. So disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, paki-double check na lang po. So sabi natin, yung mga nanonood, nagre-review ng channel natin. So for education purposes lang po ito So wag yung gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa trading sa market. Due diligence na lang po kung ano stocks yung gusto mong bilhin. And follow mo na lang po ako dito sa ating Palapit Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa ating mga trending stocks review or kung gusto mo, ayan, end of the month ulit o start of the month. So pwede ka sumali dito sa trading community natin para makita mo kung ano yung stocks na binibili naman ng ating mga um, members or yung mga kasama natin dito na
nagtitrade. Okay? So kung nakasubscribe ka, check mo na lang po yung ating daily uploaded na trending stocks review, mga kapatid reviews, mga sample trades, indicators. So nag-aral ka ba over the weekends ng technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, plus yung ating mga PSE stock market studies, then yung ating crypto to, follow mo lang ako dito para sa mga play to earn games natin. Ayan, so wala pa rin tayong na-upload. Tinamad tayo over the weekends. Plus, yung ating Facebook account, follow mo na lang po ako dito para sa mga updated na posts or dito sa ating pinaka-Facebook page. Check mo na lang po yan. Tapos sa mga articles natin, Bodega Peak sa local market, US market, and then cryptos. And then tignan natin yung summary. Kalalabas lang. Yung summary ni Philippine Stock Exchange. Okay. So meron dito muna sa bandang baba. Okay, so very good. Lumabas yung rather bumalik yung ano natin yung net foreign buy. So maganda. 419.29 million net foreign buy. Kahit maliit lang 0. Asa na yan? 0.30 ilan ba to? 38%. Kahit maliit lang yung galaw ng market, good vibes pa rin tayo sa kanya kasi nga yung ating net foreign buy is bumabalik po siya. So panalo yung holding firms. Alam ko si SM nga to, medyo bumalik siya. Nag-up siya ng 1.27%. Tapos pangalawa is services sector. Nag-up siya ng 0.89%. And then nag-drop naman laki dito sa ano. Sino ba to? Nickel or SCC? Negative 2.28%. Drop yata yung ano mga minero natin for today's trading natin. Foreign funds bought. So AUB, BDO, Bank of Commerce, BPI, DHI, SLF, medyo nag-pullback si DHI, ASN, BSC, Manila Water, CNPF, EMI, FB, AC, DMC, JT Cap, Ali, Eritz, Crits, Globe, ICT, Macro Asia, yung mga binenta, APF, Gen, FPH, Meralco, DNL, Keeper Monde, Megawide, IMI, Aboites, AJ Costco, Double Dragon, Tel, at saka si Converge. Okay, so the Ultra Billionaires brush off the ghost month superstition spanning August 4 to September 2. Ito po yung ghost month natin, August 4 to September 2, and grew their wealth instead. Kasi maganda yung mga stocks nila. Si Bloom, medyo hindi maganda yung pinaka-price action natin. Meron siyang futures pero nung kailan ba to? US stock futures edged lower in Sunday night as investors brace for a busy week, sabi niya. Okay, pero hindi ko makita. Mamaya, silipin natin. So, meron ditong parang video yata si Ma'am April Tan. So, sharing my recent discussion with Ang regarding the BSP rate cuts. Ayan. So, yung mga, kasi naging catalyst yung yung pinaka-BSP rate cuts natin para yung ating market is mag-start na gumalaw talaga. Siya talaga yung naging catalyst So pansin nyo naman, nung gumalaw siya is, rather nagbawas sila ng 0.25% lang na binawas is biglang umarangkada sa halos 7K yung pinaka-main na index naman natin. Okay? So SGP, okay. Nag-trending din to si SGP pero parang nag-breakdown ba tong price nito or nahirapan siya na mag-reversal na siya last week pero nauntog-untog yung yung price action niya. NGCP does not expect decision to impact or have effect on operations. Unjustified delays in implementing 10 transmission projects. Baka ito yung yung negative sentiment ni SCP, yung mga naghahanap. Ayan. What I'd do if I were Carlos Yulo kasi more than 100 billion na yung yung mga prices, di ba, na nakuha ni Carlos Yulo tapos tax-free. So buhay na siya kahit di na siya magtrabaho. Buhay na siya. So meron ditong may binasa ko din yung article na to. So sabi niya, magbigay siya kahit 10% lang sa parents, sa family niya, 'di ba? Kahit may misunderstanding, sabi nga syempre family mo pa rin naman 'yan, 'di ba? So basahin niyo tong article ni Ma'am April Tan, ayan. So SPNC nag-up siya kasi nga ayun, bukod kay Meralco, profitable na din siya. SPNC become profitable this year. So, tapos yung price to earning ratio niya, sabi is 9.95x, mababa sa average na 11.2. Pero actually, mababa pa rin tong 11.2 kasi yung nung kasagsagan na maganda yung mga markets natin, ang mga review nila is
nasa 20x yung PE ratio. Okay? So chance na ba to catch these stocks before they hit up? Pero mataas na 'tong mga to, di ba? Plus STI 7 converge ito, medyo hindi masyadong magalaw. ICT, di ba? Sobrang taas na rin yung price action niya. It's still surprising to me that Preet has the third lowest yield on the PSE's REIT rosters, sabi ni Philstar. Meron siyang review. Security Bank, so medyo gumagalaw na rin. Shares up most in the 3 months, trading volume triples. Ayan, so hopefully nag-bottom na siya. ICT report a 6 consecutive quarter of yield increase. Okay. And then EPS estimate is 6 to 12%. SPNEC, Meralco, ito yon. So ito na yung pinaka main catalyst natin, yung mga naghahanap pa rin ng catalyst kay SPNEC. So meron siyang, sabi dito, Meralco decide to hike its stake in SPNEC to 55.96%. So medyo malaki yan. Di ba? So na-stake ni Meralco. Kaya nga nag-abang din tayo anong price bibili si Meralco. Kaya umakit yung price wala pa siyang reference kung anong price yung gagamitin later on pag bumili si Meralco. Parang si RCI natin nung bumili si Leandro Libiste. So nagunahan din na paakyatin yung price niya at the time, di ba? So after na niyang makabili, saka pa umakyat yung price action niya. Ewan ko lang kay SPNEC. Kasi malaki to malaking, hindi ganun kadaling itulak kasi medyo malaki na rin yung market cap ni SPNEC natin. Okay? So hopefully tumaas pa. So traders see Fed delivering 25 BPS cuts in September, 100 BPS by the year end. Ayan, so medyo malaki yung labasan na naman ang interest rates natin for this week siguro kasi September 2 na naman. Converge is expanding its partnership with Sky Cable but has no plans to acquire the company. So hindi naman pala niya bibilin. Kasi di ba, hindi na tutuloy yung pagbenta ng ABS kay Sky Cable. So pero ito si Mr. Dennis Uy, nakapagbenta na siya. So nabenta na niya si Wendy's at saka si Contis, yung kanyang mga restaurant businesses. Ayan, so lugi-lugi si Mr. Dennis Uy. PLDT and Smart Communications plans to develop a new hub in Gapan, Nueva Ecija. So Dennis Uy unloads Contis and Wendy's. So the buyer is not the usual suspect. Ayan, so okay, binenta niya. Kasi medyo wala na siyang cash flow, di ba? Globe Telecom aims to enhance Central Luzon digital infrastructure. Okay, tapos Global Converge has no plans to acquire the Lopez-led Sky Cable Corporation. Ayaw din niya. Lugi kasi si Sky Cable natin, di ba? Karamihan sa atin, naka-Netflix na. So wala nang cable. Higher capacity from PERC. Alter is eyeing another 2 billion green loan by the end of the year. SMPH to expand Philippine malls. Steady China. Nag-invest pa rin pala siya. China investment. Tapos Petron. Okay, so mga updates last week siguro yan. Okay, so yun lang. Yun lang yung mga nangyari dito sa pinaka-market po natin. Okay, so wala naman negative news, di ba? So ewan ko lang sa US. Ewan ko ba't yung futures. Baka holiday talaga sa US. Sa Pinas pala, ingat, di ba? Medyo may bagong, si Enting ba yun? Yung bagong bagyo na naman. Alam ko maraming classes suspended na naman So buti si PSE Electronic, di ba? So at least hindi nila masyadong sinasara during the times ng mga bagyo natin. Okay? So guys, ayan, September na naman. Yung mga gusto po ng guide sa trading sa PSE market, so start of the month, pwede nyo pong i-check yung Patreon channel natin. So nagagay tayo ng mga kasama natin na traders at investors dito sa PSE market. So double check mo na po kung ano meron dyan sa Patreon channel po natin. Okay? So refresh natin to. And tingin tayo dito. Okay, so gumaganda, no? So nung last na review ko dito sa market natin, kasi may 300 million na net foreign buy, pero bumalik naman, di ba? So good vibes na ulit tayo. Pero nung medyo hindi nga maganda yung prospect na market, tinitingnan ko dito sa 6.8. So 6.8 hanggang 7,000. So yan yung trading range natin. Kasi pag may negative news tayo, maingay pa rin yung West Philippine Sea, di ba? So baka ganito muna yung gawin ng market natin. So bago siguro siya mag-breakout. Pero kung hindi naman umaalis yung mga foreigners natin. So big chance pa rin naman na na makalabas tayo dito sa
7,000 level natin. So anyway, okay yan kahit naglalaro lang yung price action natin below 7K to 6.8 kasi hindi masyadong babagsak yung majority ng mga big caps natin. And then pwede pang humabol sina URC at saka si GGS kasi medyo lugmok na yung price action niya bago siya mag-break dito sa 7,000. Siguro kung maganda yung dalawang stock na yon kasi kasama sa blue chips eh. Kung medyo maganda yung perception sa kanila ng market, pwede siguro na breakout na yung 7,000 kasi alalaki ng bagsak nila, di ba? 20%, 30% yung mga drop. So, ang laking epekto sa Philippine Stock Exchange Index. So anyway, majority naman is medyo nagre-recover. So tingnan natin for the week kung kaya na nga natin basagin itong 7,000 level kasi pabalik yung foreigners. Ayan. Tingnan natin for the coming few days. Ayan. Bullish ulit, syempre, yung prospect natin dito sa market kasi nga bumalik yung foreigners natin. Okay? So sa mga big caps, bumalik si ICT, nag-up siya 2%. Ayala Corporation, nag-up din siya 2%. URC 0.11 lang, no? So hindi masyado makaangat. Ayan. Ali nag-drop 1.27. BPI, so diretso pa rin 1%. SM to, medyo nag-bounce siya. So tignan mo, kakarampot yung foreign buy, 5.48 million lang. Okay, so bumalik naman siya. Jollibee, so on the way tayo sa overbought na, no? Retest dito sa 270. Winners to SPNC. GGS, ayan. So, okay, medyo gusto na rin bumalik yata sa MA20 niya, no? GGS. Good yan. Mabibreak natin yung 7,000 level. Security Bank, hindi na kasama to, no? Bloom, 1.14. Yung mga properties nag-drop. 1.45. Si Pure Gold, 1.26. Ganda rin ng recovery ni Pure Gold natin. AGI is drop. Okay? So yun yung mga galawan sa mga big caps. Dito naman sa mga winners, hanap na lang tayo. Sino itong CSB na to? Ayun ko. Pero may volume siya. City State Bank. Okay. So dito na lang tayo. 11.3% si SPNEC. Pag-usapan natin yan. Si RCI 10%. Sino pa? Ionix. Okay. Bumabalik siya. Pero kulang sa volume. Hanap tayo na may volume dito. Si PERC. Ayan. Okay na rin yan. Kaso basag-basag pala yan. So hindi maganda. Geo, di rin. Home. Okay. So hindi pa rin nagbo-bottom si Home, no? Hindi pa rin natin makita. 4%. Maraming gumalaw, no? Security Bank, ayan, nag-up siya. EI, 4%. Nagkaroon na rin siya. May mga volume na rin siya, oh. Pinipitik na rin si EI natin. JT Cap, laki pala, oh. 3%. May pa-breakout pa siya. Apollo, ayan, nag-up siya, oh. 2.9%. FCG, 2.6%. Pag-usapan natin. Tapos si Macro Asia, tagal mag-breakout ni Mac. Hinantay din natin yan, mag-breakout. Shell PH, okay, 1 million. Okay? So yun po yung mga winners. Punta tayo dito sa mga losers sa market. Okay, sino ba? SGP. So medyo maingay si SGP. Ayan, tignan natin. Okay, so nag-breakdown pala yung niya, yung price niya. So may mga sell-off si SCP natin. Ayan, ano ba earnings nito? Mahina. Okay, kumita naman siya kaso laki nga, 4 billion pero drop siya as compared last year. APX, ayan, so ito pala. So mining, APX yung nagpa-drop ng market. At saka si FNI, hindi pa rin tapos si FNI, no? 4% drop ulit. Pangit pa rin ba? Pangit pa rin yung earnings. Wilcon, kala ko okay na to, 3.5%. Sinaw, hindi natin marinig Sinaw, minus 2.86. Meralco, minus 2.4. Megawide, ano nangyari dito? Nag-okay pa rin. Lalim ni Megawide. Pizza, walang volume. Okay? So yun po yung mga winners at saka losers dito sa markets po natin. Okay, so based dito sa galawan ng market natin, optimistic tayo. Okay. So hopefully ganyan din yung galawan sa market natin. Wala nga yata ang trading dito sa Hindi ko na check kung anong holiday. Wala. So walang update. So based na lang tayo sa last Friday is okay naman siya. So si Dow Jones is 0.55, si Nasdaq 1.18 and si sino pa to?
Dow Jones, ito yung Dow Jones Nasdaq. Nasdaq, Dow Jones, S&P. Saan ba si S&P? Ayan, 1.01%. Okay, so maganda yung US market. European markets, nako, drop. Okay, may pullback sa European markets. Sa Asian markets, mix tayo, pero mas marami yung berde. Ayan, so maganda pa rin. Second day na maganda na yung galaw dito sa market. Hindi tayo nakasabay nung last Friday kasi si SM. Malakas yung drop ni SM natin. Okay, so siguro holiday sa US market. Crypto, nag-drop to over the weekend si crypto natin. Okay. So based dito sa galaw niya, pabalik na. 58K, 57K to kapon 58K tapos Ethereum 2.4K, BNB 511. Okay, maganda Pabalik si TRX, box, ayan, marami. Red pa rin siya pero pabalik na yung so yung status niya. Ayan, maganda mag-trade sa crypto for tonight. Ayan, so balik tayo sa dito, mali na click ko. Balik tayo dito sa chart and pag-usapan natin yung ating mga trending stocks for today. So nanguna nga po si SPNEC. Sakto yung bili namin dito kay SPNEC. So buti na lang hindi pa tayo nag-take profits no last Friday kasi parang nahirapan siya pero yun nga nag-flag siya. So nagkaroon siya ng flag. Mabilis yung niya, yung pag-breakout ng mga candles kasi kasi hindi lang kasi technicals May halo kasing catalyst, di ba? Kailang overbought na naman si SPNEC natin. Tingnan natin for the time few days. Pero meron siyang, ayan, feel na niya yung gap dito. So di ba ito yung pinag-usapan natin? Ayan. Nasabi ko ba to? Oo, tama, nasabi ko to. May gap siya dito. So, very good. So, yan yung unang resistance. Tingnan natin bukas. Huwag sanang normally kasi pag ganitong second day na malaki na yung niya nakailang percent na ba ako dito? 20% na siya in just 4 days. So medyo mabilis. So baka in-expect ko baka may gap up bukas tapos biglang profit taking. So okay, na-feel na natin tong gap na to. Kung may anticipation pa rin sa kanya, meron pa tayo isang gap dito na malaki. Ayan. So ito pa yung kailangan niyan tignan. So dahil medyo maganda yung galaw niya, itataas ko ng konti yung resistance bago dito sa gap. And then, yung pinaka-support natin is yung gap. Ayan, meron tayong gap support. Dito sa around 1.2. 1.2 na lang o 1.22. Tanggalin ko to kasi previous support yan. Tapos yan yung channel natin sa kanya ngayon. So hindi pwede ang trend lines, hindi natin pwedeng lagyan ng trend lines si SPNEC kasi wala naman siyang trend lines. More on parabolic yung yung price action niya. So nag-TP ka na ba? Ayan, hindi pa ako TTP kay SPNEC. So nag-up siya ng 11.3% and meron siyang 576K net foreign sell. So tignan natin bukas kung meron siyang net foreign buy. So actually, itong area naman na to, dito sa mga gap na to, ito yung mga time na siya medyo nagpaparabolic din yung galaw niya. So nagkataon ngayon, meron siyang galing ng mga nag-SRO last time panalo na. Meron siyang kalimutan ko na yung sasabihin ko. Anyway, ayan. So, meron siyang mga malakas na sipa dito last time. Pero nagkataon, meron siyang catalyst yung ating si Meralco. So, yun lang naman yung inantay natin. Ayan. So, panalo kasi yung trade kaya medyo tayo. Ayan. Hype dito kay SPNEC. Okay. So, hopefully, mag-stay siya above ng 1.2 kasi meron siyang bagong investor. Tignan natin kung hanggang saan yung ikagalaw ni SPNEC. Yan. So comment po na lang kung nagbenta ka na kay Kasi okay na rin naman 20% na yung ginalaw ni SPNEC. So nasa 18% lang yata ako dito sa kanya. Hindi natin na-catch lahat kasi tranche yung natin. M3. Okay, next si FCG. Ito pa. Sa pang malakas na resistance, hindi pa rin makabreak. So nag-try siya ulit kanina pero 0.8 pa rin yung pinaka 82 yung sinasabi dito sa Pero tingin ko 0.8 yung pinaka psychological resistance po nitong si FCG natin. So
Kung medyo ma-break yan, maganda-ganda yung ano, yung next na galawan. Pero ang tinitingnan ko na resistance sa kanya dito. So around 0.89 kung matuloy-tuloy tayo na gaano kalaki na ba to? Hinog na ba mula sa breakout? 11%. Pwede na rin, no? Pero kung ituloy niya, okay, so resistance pa rin niya, 0.8. Pero alam naman natin resistance yan. Ilalagay ko yung support niya dito and then i-adjust ko to. Hanapin ko yung mga next na resistance. And masyadong bullish. Okay, baba natin ng konti. Okay, so siguro pwede dito, no? 0. Sige, 0.82 na lang. Yun naman yung sinasabi ng, ano, ng price action natin. Kung malaking trading channel, pwede siguro. Meron ba? Ito, kung dito ako titingin na, ayan. So, nandito kasi yung pataas yung ano niya, yung low niya. Tama ba? Okay, parang dito yung pinapakita niya, no? 0.85. So anyway, lagay ko muna 0.8 or 0.82. Kasi medyo natatagalan tayo na mag-breakout eh. So since July last year, October last year, ayan, 1 year na rin pala tong ano, tong halos pa 1 year na tong ano, tong 0.8 na resistance natin. Nakailang ano din siya, cycle. Pero ang maganda lang sa kanya, higher low na siya ngayon. So medyo higher low na yung dalaw ni FCG. Okay? So hopefully meron pa kasi may volume medyo overbought na yung ano. Medyo overbought na yung ano price action pala natin. Okay. So anyway, okay pa rin naman yung RSI at saka parabolic yung ano itsura ng MACD formation natin. So nag-up siya 2.6% and meron siyang 224K net foreign buy. Okay? Next, Converge. Nag-bear dito kanina eh. Medyo nahirapan siya nagpapadaw GC ano. Converge natin. So, tingnan natin. Hindi pa naman ano siguro, hindi pa naman tayo nag-give up ng hope para mag-breakout siya dito sa anong number to? 15.75. Okay. So, tingnan natin kung ma-breakout siya dyan sa area niya. Pero medyo nahirapan nga siya, no? Pangalawang Dow G na niya, oh. So, di ba pag multiple Dow Gs tayo, kagaya ni, ano, parang PSE lang. Multiple Dow Gs. And then, nahirapan siya. So, tingnan natin bukas. Baka mag-attempt ulit siya. Pero net foreign sales siya ngayon, 8.81 million. Nag-up siya pero pangit yung candles, 0.67%. So kung wala naman siyang negative news, o kung meron siyang negative news, may chance mag-break sa MA9. Okay, so tingnan na lang natin kung mag-support tayo dito sa 14. Kung magkaroon siya ng pullback. So siguro medyo profit taking pa rin siya kasi nasa overbought pa rin naman yung ano yung RSI level natin kay Converge na. Okay. So, ganyan na lang muna. Tingin natin. Next, si Plus. Pagod na si ano. Napagod na si Plus natin. Ayan. So, nag-aantay din tayo ng ano ng balik nitong si Plus natin. Okay. So, resistance 24.6. On the way tayo sa MA20. MA9. So, maganda makita, mag-bounce siya dito kasi for the longest time, since July, bago tong drop na to, ito yata yung Pogus natin, no? O dito ba yung Pogo natin. Nakalimutan ko na, nasa yung Pogo na issue natin sa kanya. Okay naman yung galaw niya, laging nagba-bounce. Malakas na support yung ano MA9. So tingnan natin. Pero nandiyan na siya. So mukhang kakainin niya. May malit na gap dito. Ayan. So ewan ko kung kita mo. So yan yung gagawin natin yung support sa kanya. So by the time na mag-retest siya dyan, hopefully mag-Dow G. Pag hindi Dow G, pullback na matindi. Yung makikita natin parang ganito. Ayan. So kailangan mag-bounce malapit sa MA9 tsaka MA20. Kailang pangatlo, na-araw na net foreign sale. 18.65 million net foreign sale. Nahirapan pa rin kasi 1.33 million na, or rather 1.33% na loss C plus natin. Okay? So bullish pa rin naman lahat ng indicators kasi halos overbought pa rin naman pati yung direction ng MACD formation. Pero parang ang pinaka main sign na profit taking to, bukod sa red candles, yung malaking volume na to. So, di ba? So, makita mo dito yung mga drop na malakas. Meron din siya malalaking volume. So, meron talaga may ano siya, may profit taking na nangyari. Ayan. So, hopefully mag-bounce siya dito sa mga support. Either diyan sa 21 or dito sa malapit sa
20.5. Ayan. Ganyan na lang. Ilagay natin sa ganyan kasi meron tayong nakita malaking red volume para kay Plus. Pero dito alam ko net foreign buy, pero anyway, price action pa rin naman. Next, ACE-N. So pakonti-konti gumagalaw yung price. Pero parang hirap siya, no? Wala kasing tutulak eh. 8 million lang yung net foreign buy ni ACE-N. So hindi ganun kalaki. So nag-up namin siya 1.1%. Okay, so kahit pa paano okay. Pero parang hirap siya. So kasi medyo kulang yung o higher low pa rin naman. Medyo kulang yung tutulak. Ayan, ganyan na lang, ascending triangle formation pa rin naman. Okay? So may pagkonting bearishness yung itsura ng MACD. Pero tingnan natin, so kinukulang ng volume si ACE natin. Ayan. So nag-aantay ng siguro good catalyst. And then lastly, si RCI natin. Okay, bumawi ulit. Sobrang volatile naman itong si RCI natin. So nag-drop siya 20% and then ngayon bumangon siya ng 10.32%. Meron siyang 600k net foreign buy. So anyway, buhay pa rin naman, di ba? Lumalaban yung price action natin. And then naglalaban siya malapit dito sa support, which is itong MA100. So anyway, bearish pa rin ba yung sentiment natin sa kanya? Okay. Hopefully magstay ng above MA100 si RCI para ma-retest ulit natin yung halos 15% siya, no? So dito sa around 3.67. So since nag-support naman siya dito sa bandang baba, pwede naman siguro ilagay natin yung resistance dito sa around 3.7. So on the way siya para sa recovery, very good. So mga libiste stocks pa rin naman, no? ABS-CBN lang hindi ko nakikita na gumagalaw. RCI, SPNEC, tapos si ABS hindi masyadong gumagalaw. Okay? So tingnan natin. So very, very volatile. So careful na lang po sa mga tradings natin. Kasi 10% eh. So 10%, pababa o pataas. So dalawa lang naman yung pwedeng puntahan ng markets natin. Pero okay. So nasa recovery. Ang gusto natin makita, medyo mag-double digit ulit yung total traded volume para dito kay RCI. So good pa rin naman. Syempre ang laki niya, no? 10.32% na balik kay RCI natin. Okay? So yun lang muna yung ating review dito sa market. So wala pa rin namang nambubugaw ng mga foreigners. So bumabalik po sila kasi kung merong interest rate cuts na mangyari ngayong September na ngayong September si US market, so magiging good catalyst ulit para mag-breakout sa 7,000 level naman. Okay po, so yun lang muna yung ating review. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys, open po yan. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and yung ating Patreon channel sa mga gusto ng guide. And mag-support sa channel natin, pwede kayong sumali dito. Yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.